sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po itong pagsisihan sa harapan ng ating Panginoong Hesus Nazareno at yakapin din po natin ng lubos at ganap ang kanyang pagpapatawad, pagmamahal at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo na may panatag na kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo munang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo.
Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag. Ngunit ngayon, sumasa inyo ang kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhi ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog, upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog, upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog, upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog, upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog, upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Sa Panginooy dumulog, upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sinabi ni Jesus Cristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya, si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang narinig niya na naroon si Jesus na taga Nazaret,
Sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Pinatatawag kanya. Iwinaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na, dahil sa iyong pananalig. Noon di, nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay sa ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Tunay po ang pagkikilakbay sa atin ng ating Panginoon. Kayon po'y nagkakatipon tayo po'y dumudulog sa ating pong Jesus Nazareno upang magpasalamat, magpuri sa kanyang kadakilaang ipinagkakatiwala sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid, sa mga pagbasa natin ngayon, tunay ang diwa at presensya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung napakinggan po natin ng mabuti ang unang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro, nagpapaalala sa atin at palaging nag-aanyaya sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya, lumapit sa ating Panginoon, lumapit sa ating pong Jesus Nazareno. Dahil sa paglapit natin, mayroong pagpapahalaga na taglay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa paglapit natin sa Kanya, mayroong pagpapahalaga ang Diyos sa ating lahat, sa bawat paglalakbay, araw-araw sa kaloob niyang buhay sa atin. Kaya po, sabi ng ating Panginoon sa atin ngayon, pinipili tayo. Lahat tayo'y pinipili ng Diyos. Pinipili tayo upang magkaroon ng hayagan at makita sa atin na tayo ay kasangkapan ng ating Panginoon sa kanyang kahangahangang ginagawa o kabutihan sa mundong ibabaw na ito. Uulitin ko po mga minamahal na kapatid, lahat po tayo'y pinipili ng Diyos upang maging kasangkapan tayo, upang ipakita sa sanlibutang ito ang kabutihang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating presensya o ang ating mga ginagawa o kilos araw-araw. Kahanga-hanga ang gawa ng ating Panginoon. Kaya po, sa ganitong pamamaraan, kung pinipili tayo ng Diyos at nasa atin, nakikita ang kahanga-hanga at kabutihang para na ibinibigay sa atin ng Diyos, sabi sa unang pagbasa, tayo ay dinadala sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Lahat tayo ay binadala ng ating Panginoon sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Mga minamahal na kapatid, ano itong kadiliman sa buhay natin araw-araw? Na minsan pinipili natin at tinatangkilik natin at pinapalala sa atin ngayon, pinipili lagi tayo ng Diyos. Pinapahalagahan tayo ng ating Panginoon upang maging daluyan ng kanyang kahangahangang gawa para sa ating lahat. At na kung minsan sa buhay natin, pinipili natin ang kadiliman, ang kasalungatan na biyaya ng Diyos sa atin. Kaya po ngayon, pinapalala sa atin
sa pagpili sa atin ng ating Panginoon, sa pagtangkilik ng Diyos sa atin, dinadala tayo sa kanyang kaliwanagan. Hindi tayo namumuhay sa kadiliman. Kaya palagi po nating pagkatandaan, kung tayo ay tumatahak na sa kadiliman, mayroon tayong nag-aanyaya at palaging tumatangkilik sa atin. Nandito ang ating Pong Jesus Nazareno. Bibigyan tayo ng liwanag. Bibigyan tayo ng dapat nating gawin at dapat nating makita ng tunay at lubos sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, may isang tagpo ng sila Jesus at ang kanyang mga alagad at marami pang iba no naglalakbay, nagaling o dumating sa Jericho at nadaanan nila ang isang bulag na ang pangalan ay si Bartimeo, anak ni Timeo. May kapansanan, hindi nakakakita. Ang bulag, tila bagay kadiliman palagi ang kanilang nasa kanilang paningin. Parang walang nakikita. Noong mga panahon po, nakapanahon ni Jesus, pag ikaw ay may kapansanan, mayroon kang kasalanan. Ikaw ay gumawa ng kasalanan. Kaya may kapansanan ka o kaparusahan sa ginagawa mong mali. Pero ang bulag na ito, si Bartimeo, nung narinig niya na si Jesus na taga Nazaret ay nandoon, ang ating Pong Jesus Nazareno ay nandoon, ano ang kanyang isinigaw? Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Alam ni Bartimeo na siya'y kailangan niya ang habag ng Panginoon. Kailangan niya ang awa ng Panginoon. Kailangan niya ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Wala siyang magagawa sa kanyang kapansanan, kundi sa kanyang pananalig at panampalataya na buo sa ating Pong Jesus Nazareno. Kaya palagi siyang sumisigaw na maraming nagpapatahimik sa kanya, ngunit patuloy siya ng patuloy na sumisigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At tinawag nga ni Jesus ang bulag na ito. Ano po ang tanong ni Jesus sa kanya? Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Anong tugon ni Bartimeo? Nais ko pong makakita. Siguro po sa ating buhay, mga minamahal na kapatid, araw-araw, ninanais natin ang liwanag. Ninanais natin makita ang Diyos sa buhay natin. Wala pong dumudulog dito sa atin ngayon na ayaw makita o magkaroon ng liwanag ang buhay. Lahat tayo nandito upang tayo magkaroon ng liwanag at makita natin ang Poong Jesus Nazareno sa bawat sandali ng buhay natin. At ito ang ating minimithi dahil ito ay nagdudulot sa atin ng buhay, buhay na may kaayusan, buhay na may kasaganaan, at buhay na may kabutihan, at buhay na may patutunguhan. Kaya po, ito kung minsan ang ating sigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Mahabag po kayo sa aming lahat. Mga minamahal na kapatid, hindi man tayo bulag, hindi man tayo o mayroong kapansanan pisikal, pero mayroon tayong espiritual na pangangailangan. Kaya po sa ating pagdalaw, sa ating pagsisimba at pagdarasal, ang ating palaging sigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos, sa pagkilala sa kapangyarihang ibinibigay sa ating lahat upang tayo mapabuti. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa ating buhay pang araw-araw, ito ang hamon at paalala sa atin. Iniiwanan po tayo ng ating pagbasa ngayon, ng ating pagdiriwang ngayon ng tatlong bagay. Una, lumapit po tayo sa Diyos. Huwag tayong mahiya. Kahit tayo may kapansanan, kumbaga, ang kapansanan na ito ay nag-represent o nagdi-describe sa atin na tayo ay makasalanan. Huwag tayong mahiya na lumapit sa ating Panginoong Jesus Nazareno.
palaging may habag na ibibigay sa atin. At iyon ang dapat nating gawin sa ating buhay araw-araw. Paglapit sa ating Panginoon, tunay tayong kasangkapan, mga minamahal na kapatid, sa biyaya ng Diyos araw-araw. Binibigay tayo ng biyaya, kaya pinapalapit tayo. Kung tayo sumusuway, ayaw natin ng biyaya, ayaw natin ng kabutihan. Kung lumalapit tayo sa Kanya, tiyak, nandoon ang kabutihan, nandoon ang liwanag na ipinibigay sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang ipinapakita sa atin ngayon ang liwanag ng Panginoon, na itong liwanag na ito, hindi nawa mawala sa atin. Hindi tayo dinadala sa kadiliman. Never, kailanman, hindi tayo dinadala sa kadiliman. Pag lumalapit tayo sa Diyos, liwanag ang Kanyang ibinibigay. Kabutihan ang ipinibigay sa atin, hindi ang kasamaan. At pangalawa, mga minamahal na kapatid, tulad ni Bartimeo, lubos ang kanyang pananampalataya. Lubos ang kanyang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ito rin ang inaasahan sa ating lahat. Buo at lubos ang ating pananampalataya at pananalig sa buhay natin araw-araw. Dahil kung ito ang taglay natin, tunay na may biyaya ang Diyos na ibibigay sa ating lahat. Hindi tayo makakatanggap ng biyaya kung walang pananampalataya. Hindi tayo makakatanggap ng biyaya kung kulang ang pagtitiwala sa ating Pong Hesus Nazareno. Kaya po ito ang paanyaya sa atin, buo at lubos at ganap sa buhay natin ang pananampalataya. Maraming biyaya at tunay na kabutihan ang ibibigay sa iyo at liwanag na kailanman na mananatili sa iyong buhay araw-araw. Kaya po, ang pangatlo, palagi nating piliin na makita ang Diyos. Oo, sinasabi natin sa buhay natin, maraming nag-aalaligid na tukso sa buhay natin. Pero alalahanin natin, araw-araw, tulad sa unang pagbasa, hinirang ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos. At yan ang iyong mithiin at layunin sa buhay at sa araw na ito. Piliin mo na makita ang Diyos sa buhay mo. At makita mo rin ang Diyos sa kapwa-tao mo. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, tunay ang biyaya na kaloob ng Diyos sa atin. May liwanag at biyaya na dapat nating tanggapin upang tunay tayong nakikilakbay at kasama natin ang Panginoon. Tunay natin itong makikita ang presensya ng ating Pong Hesus Nazareno sa buhay natin araw-araw. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa ating Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Guro, buksan mo ang aming mga mata. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang ating simbahan, naway maging tanglaw ng liwanag na nagpapahayag ng mensahe ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Bilang gawain ng kabutihang loob, naway lagi nating kalingain ang mga itinakwil, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Guro, buksan buksan mo mo ang ang aming aming mga mata. Katulad ni Bartimeo, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay.
Manalangin tayo. Guro, buksan buksan mo mo ang ang aming mga mata. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas ng loob na may ugnay ang kanilang mga dinaranas sa mga paghihirap ni Kristo upang makihati sila sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Guro, Guro, buksan mo ang aming mga mata. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipanalangin ang ating mga personal na intensyon o mga kahilingan. Ama nasa langit, punin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapamuhay kami sa liwanag ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang humitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit ito ay walang anumang may daragdag. Sa kadakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, lalong-lalo na mga pangalang inialay at inaalala po natin sa ating banal na pagdiriwang. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bering Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, nang namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakahagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin ngayon. Tayo'y pinipili ng Diyos. May habag ang Diyos sa ating lahat. Ito siya, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, hapis at pait, iyong patamisin at takkan ang sakit ng magningasang dikit. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang maliligaw po na pondo
ay gagamitin sa pagsasaayos ng Adoration Chapel at Baptistry. Pinaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas na maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Di mo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala ng mga imay at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kailang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kay taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Para mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin.